Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong tao na nakakonect sa iyo. Maaring ito is vice versa, nangyayari or mangyari pa lang. Maaring nakakonect sa anak mo, asawa mo, karelasyon mo, magulang mo, kasama mo sa trabaho, kaibigan mo. Okay? Ipasok mo yung sarili mo. Tao na nakakonect kay Aquarius. Ano ang nararamdaman mo kay Aquarius? Hindi ko na-explain, palagi naman natin itong ginagawa. February 2025. Anong nararamdaman mo kay Aquarius? Tao na connect kay Aquarius, ano ang nararamdaman mo kay Aquarius? Iba dito, anak mo to Anak or kapatid na mas bata sa'yo. Ano nararamdaman mo kay Aquarius? Or ano lang talaga siya, immature. Ganun. Or being immature person. Aquarius, ano ang nararamdaman mo sa tao na ito? Aquarius, ano nararamdaman mo sa tao na to? Okay. Ang family mo to, iba dito family. Bakit? Ito ang nararamdaman mo, Aquarius. Ay, tao ni Aquarius, ba't na ito ang nararamdaman mo kay Aquarius? Bakit? Anong ibig sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ano yun? And then, ano pa? Ala, bumabaksak talaga. Okay. Okay, Aquarius, nararamdaman niya daw sa'yo. Ano ka daw? Hard work person. Marami ka daw gustong gawin, marami ka daw gustong asikasuhin, ganyan. Marami ka daw plano, ganyan. Nararamdaman sa ganun. Pero ang hindi ko lang maintindihan, kasi alam mo why? Kasi you want to be stable daw, ganyan. Parang hando na yung thinking mo, kailangan ganito, kailangan ganun. Kailangan stable tayo hanggang sa future. Kumbaga siguro hindi sa pagiging masinop, ganyan. Sa nakita ko dito, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong, marami kang ina-assess. Yeah, marami kang assessment. Ganyan, ganun ka raw. Marami kang gustong thinking for a future, ganyan. Ang dami mong plano, ganyan. May mga time daw na hindi ka daw mapakali. Siguro kasi marami kang gustong gawin. Siguro ganun. Sa nakita ko. Tapos, parang ang sa kanya kasi, Aquarius, sabi niya kasi, parang hindi na nagiging, ano ba to? Yung parang walang taktika. Siguro iba kasi yung gusto niyang mangyari. Iba yung gusto niyang mangyari. Parang ang gusto niyang mangyari is parang yung, lagyan ng heart or kumbaga, kasi parang nagiging masyadong, puro thinking, ganito. Parang wala na siyang nakitang saya. Siguro, masaya naman at first, di ba? Kaso, pero kung sino man yung tao ni Aquarius, siguro kasi gusto niya kasi talaga na mag-i-stable kayo. Kaya ang thinking niya talaga is ganun. Kaya nagiging masyadong agresibo ka raw kasi, Aquarius, no? Sabi ng tao mo, masyado siya agresibo. Parang na-burn out siya sa'yo. So nakita ko, hindi ko alam kung nagkakasagutan kayo o nagkasagutan kayo. Siguro nagkakaroon kayo ng minsan na hindi magandang pag-uusap. Ganyan. Minsan siguro may mga sitwasyon na nafe-feel niya na parang pino-force mo siya sa gusto mong mangyari or vice versa tayo makuhanin mo lang kung ano talaga yung sa'yo doon Ganun ang nakita ko. May pagka-rude, hindi ko alam, baka nagkasagutan kayo nito. Kaya ganun sinasabi niya. Teka natin, bakit Aquarius is the 3 of Cups ang nararamdaman mo sa tao na to? Ano yan? Ano yung sabihin? Pwedeng explain. Ano yan?
Para saan? Okay. Umalis na siya. Oo, may bago na siyang bagong buhay. Okay. Yung sabi mo, Aquarius. Or vice versa tayo. Ang nararamdaman mo sa tao na to, wala, hindi kayo nagkakasundo eh. Hindi kayo nagkakasundo, sabi mo, ando yung mga agreement, ando yung mga disagreement, ando yung sitwasyon na, we're friends, sabi mo. At sinasabi nito na maaring nagiging ano yan, maging makasarili. Mga sa Kim, no? Ganyan. Sa Kim, and then maari din na sinasabi dito na you are in a new journey ng buhay mo, no? As in, nagkaroon na siguro ng separation dito sa iba sa inyo. Or hanggang na talaga na kanya-kanya kayo ng sitwasyon this time. No? Maari iba dito is meron ding third party sa nakita ko dito. Yun, hindi nga, ang nararamdaman niya sa'yo is parang nakikipag-kompetensya sa'yo. Ganun din to eh. Ganito din, ito rin ang nararamdaman niya, Aquarius, sa'yo. Parang nakikipag-kompetensya sa'yo sa mga gusto mong gawin sa buhay. Ito rin siya. Parang nakikipag-kompetensya or may nakikipagtalo siya sa situation na iba kasi yung gusto niya. Actually, magkaiba kayo eh, ng thinking. Kasi ang nakikita ko, isa sa inyo is gusto, puro happiness. Gusto. Hindi naman masama maging happiness, hindi naman masagandang ganun. Kumbaga kasi, ikaw kasi Aquarius, sa iba sabi niya dito, you always thinking for the future. Yung ikagaganda ng buhay nyo. No? Or vice versa tayo ha. Tapos ito kasi, Aquarius, ang sabi mo kasi, sa kanya, gusto niya palaging happy-happy, ganyan. Kasama palagi mga kaibigan niya, ganyan, kasama ibang tao, kaya rin hindi kayo nagkakasundo, nagtataasan ng ego, nagkakaroon ng lack of cooperation o lack of control sa inyong dalawa. Nagkakaroon talaga ng mga tension, battle, mga intense situations sa inyong dalawa, ganyan. No? O, yun ang nararamdaman mo sa kanya. Siya yung tao na, kapag nakapag-decide siya sa sitwasyon niya, yun ang ginagawa niya. Yun ang sabi mo. Yun, makasarili. Or vice versa tayo, ha? Kumbaga, ang sinasabi mo sa kanya na mahilig siyang umalis, ito, Aquarius, itong taon na to, or vice versa tayo, para mahilig siya mag-good time, mas gusto niya pa na kasama ang friend niya, or ibang tao kaysa sa iyo, no? Anong intention mo? Tao na connect kay Aquarius. Anong intention mo? Ay, sorry. Ko yung throat chakra ko parang biglang may bumara. Biglang may ganun. Kaya nadinig nyo, parang yung hangin niya gumanon sa lalamunan ko. Ano yun? May ganung eksena. First time ko naramdaman yun. Anong intention mo kay Aquarius? Di wala, sabi. Hindi, tingnan natin. Tingnan natin. Baka meron siya sabihin. Baka gusto niya sabihin. Bakit hangman? Gusto mo magbago si Bakit? Intention mo? Ano yan? May pinag-uusapan kayo? Related na bahay? Bahay, territorial, mga ganyan. No? May ganun. Intention niya sa'yo? Meron siyang gustong Actually, gusto niya makipagkita sa'yo. Pero hindi way na because of the love. Hindi eh. Kasi andito si Three of Swords. So, andito rin si Tower. O, diba? So, andito rin si Devil. Hindi eh. Because of bahay, pera, or mga pag-uusap. Ay, baka na nito. May mga pag-uusap siya na may hinihintay siya actually sa'yo. Hindi ko alam ano. O vice versa tayo. May hinihintay siya na ibigay mo. Or meron siyang gustong panindigan na
na makuha sa'yo or ibigay mo. Yun nakita ko. May hinihintay siya sa'yo. Hindi ko alam ano. Bahay? Territorial? Parang meron siya ano eh. Iba pera eh. Parang pera, bahay, territorial. Mga ganyan. Ako nakikita. Parang may gusto siyang kuhanin sa'yo o may hinihintay siya na isang situation. Isang bagay sa'yo. Yun ang intention niya sa'yo. Na ma-receive niya yung bagay na yun. Or makuha niya. Yun. Ano ba pinaanin yung dalawa? Tingnan natin. Anong action mo kay Aquarius? Ay, tingnan mo. 2 beses na yan. Diba? Kanina lumabas din. Action niya sa'yo, wala. Wala na kayo nito pala. As in, kung kayo pa, wala eh. Hindi kami good terms, sabi mo. Sabi niya. Ah, okay. Iba dito, matagal na kayong hiwalay nito. Oo, almost 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 years. Yan, mga ganyan na, no? 3 to 4, ganyan. Ibig sabihin, matagal na kayong hiwalay. Or matagal na talaga kayong hindi in a good term sa iba sa inyo. Action niya sa'yo is... wala, separation. Yes, separation. Kaso, may isang bagay siya na gustong ma-achieve talaga sa'yo. Kasi, nahuhold siya ng nakaraan. Merong isang situation na gusto niyang ma-fulfill sa nakita ko dito. Meron daw. Parang nababagot na siya at naiinip na siya dahil dun sa sitwasyon bakit hindi pa nangyayari or hindi pa nakukuha or hindi pa na kasi may hinihili, mayroon talaga. May gusto siyang ma-achieve sa'yo. Pero, natatagalan siya. Gusto kanya kausapin. Sa nakita ko dito. Gusto kanya kausapin. Parang hindi yung sitwasyon na may gusto kanya kausapin. Parang there's a responsibility o may mga dapat kaatang anuhin sa kanya. I-clarity. Parang may ganun ako nakikita. Ano ba yun ata? Puro po naman si mami. Yun. Kung action niya sa'yo, wala. Mayroon lang siya, nahuhod lang siya nakaraan. Ganyan. May gusto talaga siya makuha sa'yo. Gusto kanya kausapin dahil sa pag-aasam ng isang bagay o isang sitwasyon. Parang ganun. Medyo pasaway to, no? Kasi siya, mainipin. Ito, Aquarius. O, mainipin siya. Kaya nandito pala si Three of Cups. O, madali siyang mabagot, madali siyang mainip. May pagka-immature siya, or vice versa tayo, ha? May pagka-immature siya, pasaway, actually. Pasaway. Iba dito, anak niyo to, ha? Oo. Pasaway siya, pabaya, actually, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. And then, nandun talaga yung pagdududa, no? Na maaring meron niya sa iba sa inyo na siguro may third party or talaga mas gusto niya na kasama niya talaga yung kaibigan niya at ibang tao than sa'yo, ganyan. O than sa pamilya mo, ganyan. Kuhanin mo yung sa'yo doon. Anong ba blind spot ng connection ito, universe? Anong blind spot ng connection ito? Ikaw to or siya, ha? Ano po? Bakit? Ano yan? Ay. Tower talaga, oh. Kanina pa lumalabas sa'yo. Tower, di ba? Kanina pa yung lumalabas, eh. Nagpupumilit nga siya, pinapasok ko lang, eh. Pupumilit, pinapasok ko lang siya talaga. Okay. Ikaw to or siya? Ang, ng blind spot na connection ito, andun kasi yung, yung there's a lack of clarity sa isang sitwasyon sa inyong dalawa. Ang isa kasi is mataas yung pride.
Meron talaga siyang minamanifest, no, na nagkakaroon, yes, talagang ang taas ng ego ng isa, o ang taas ng pride ng isa. Nagkakaroon sa iba sa inyo na there's a competition, ganyan. Parang they manifesting something, lalo na siguro related ang money. Ano yung mga related sa money? Yung bahay, pag binenta mo, may money, di ba? Lupa, pag binenta mo, may money. Pera, di ba? Kung ano man yun, may something siyang minamanifest itong tao na to. Mataas yung pride nitong tao na to. Andun yung there's a lack of clarity na kasi ang nakikita ko dito is it's ano siya, may lungkot ako nakikita sa isang tao dito. May lungkot o may mataas ang pride. May minamanifest pero hindi nagkakasundo. There's a lack of collaboration or lack of teamwork o andun yung conflict talaga no dito kasi hindi ka nagkakasundo. Isa sa inyo talaga is ang taas ng pride. At isa is na medyo malungkot, no? May lungkot ako nakikita. Maring isa rin is nag-iba na talaga ng direction sa buhay kasi meron ng love ang isa, no? So nakita ko dito. Or meron ng pinagkakaabalahan na gustong-gusto niya. Either a love life or mas pinili niya yung kaibigan niya, ganyan. O anong sitwasyon. So nakita ko dito. Yun. Mataas ang pride ng isa. Lack of clarity sa inyong dalawa. May lack of clarity sa inyong dalawa. Kasi nagtataasan ng ego. Oo, nagkaroon ng mga failure. May mga nagkakaroon ng insecurity, no? May tao dito na may gustong manalo sa isang bagay na kahit mali. Gusto niya mapanalo yung sitwasyon ngayon. Kahit mali. And then, may tao rin dito na hindi siya totally stable. Hindi ko alam kung may trabaho siya o wala lang talaga siyang ipon, ganyan. O hindi lang talaga siya naging masinop, ganyan. Yun ang nakita ko dito. Tingnan natin. Ano pong outcome nito? Universe, anong outcome? Tanay. Ano po? Okay. Ang outcome nito, wala is 9-9 na to eh. Wala na hindi kayo. Outcome is no. Hindi kayo. Kasi why? Meron tao dito na gusto nang manindigan. Kasi gusto niya maging independent. At gusto niya humiwalay. Actually, dito, no? Andito yung decision niya to move forward or to start a new beginning sa buhay niya, no? Sa nakita ko dito. May pinag-uusapan ako na hindi ko alam kung ano yung related ng documents or papers. Parang may nakita akong ganun. May pinag-uusapan din na related ang mga, yun nga, sabi ko, bahay, lupa, inheritance, mga ganyan. So, nakikita ko, no? Yun. Ang nakita ko, outcome nito is hindi kayo. Hindi talaga kayo. Hindi kayo. Kasi may tao na dito na naninindigan na siya doon sa desisyon niya na yun. Kasi gusto niya mag-independent na. Gusto na niyang lumayo. Andun yung sitwasyon na gusto niya ng tumayong muli sa gusto niya mangyari. No? Sa nakita ko to. Gusto niya ng stable. Mari nagkakaroon na ng isang sitwasyon na isa is namili na ng landas sa nakikita ko dito, no? Parang may mga problema. Oo nga, meron, di ba? Nagkaroon na ng ano dito, decision making eh. To be independent or piliin ang kanyang gustong piliin. Tingnan natin ang advice ni Universe. The Lovers. Nalo. Bakit po? Ano po? Ay. Salamat po.
Okay. Okay ang advice sa'yo ni Universe, Aquarius. Sabi dito, hindi nyo kailangang mag-away. Hindi nyo kailangan magkagulo o hindi nyo kailangan hindi mag-peace, no? Kailangan dito is pagkakaroon ng good connection dito, kumbaga magkaroon ng kapatawaran sa isa't isa, and then sinasabi rin dito na para lang sa pamilya, para sa pamilya. Kung gusto niyo buuin yung pamilya niyo, it's good. Kung hindi na rin lang, pero huwag kayong mag-away. No? Ang sinasabi dito. Kailangan sa inyo is teamwork, lalo na kung may mga anak kayo. Kumbaga, wala man kayong anak o kayo, pero kailangan, kumbaga, it's time na peace. Ganyan. Kailangan ng peaceful dito. Ganyan. Peaceful solution. Kailangan na ng magkaroon ng pagkakaisa, magkapatawaran. Kailangan yung maintindihan yung gusto ng isa at gusto ng isa. Mag-intindihan kayong dalawa. Yun ang advice niya sa'yo, no? Kumbaga, be a partner. Kahit hindi siya lovers. Para lang sa pagkakaisa or para lang sa mga anak nyo. Ganyan. O para lang buo. O hindi man kahit hindi na lovers, para lang kung may mga bata, para sa bata. Kung hindi na talaga, di magpapatawaran. Diba? Hindi nyo kailangan na mag-away sa isa't isa. Ganyan na sila. Yun ang advice niya. Tama na yung kompetensya sa isa't isa. Kasi ikaw ganito, kasi ako ganyan. Kasi ikaw lang nauna. Hindi na yun. No. Hindi na rin, no? Hindi na nakakagood daw yun. Tingnan natin ang kumbaga tama na yung batuhan. Ganyan. Hindi na kailangan kasi yun eh. Kung kailangan magkaisa na lang. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Ano ang overall energy ni Aquarius Universe? The Magician. You are the magic, Aquarius. Wow. Ano eh? Ano po? Thank you. Okay, very good. Okay, ang iyong energy, Aquarius, na nakikita ko to, yes, you are the magic. Andito ka na sa sitwasyon mo na may mga nag-end na talaga sa buhay. May mga in-end ka na, actually, no? Andito na yung nagkakaroon ka na ng new beginning sa buhay mo, may mga nilet ko ka na, and you are moving on, no? Andito na rin yung nagkakaroon na ng mga bagong plano, mga bagong perspective o pananaw sa kinabukasan, sa nakita ko dito. Hando ka na sa sitwasyon mo na pinili mo na sundin yung nararamdaman mo in a good way. Na to look to the future, no? Sa nakita ko to. Hando ka na sa sitwasyon mo na you escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Nag-escape ka na dun. Hindi ka na doon. Nag-getting away ka na doon sa sitwasyon na yun. Ando na yung confident mo this time sa nakita ko. Nagkaroon na rin ng renewal sa'yo. Oo, masakit. Siyempre, masakit. Kasi kailangang mag-let go, no? Naintindihan ko naman kita. Kailangang mag-let go sa nakita ko dito. Kailangang mag-move on kahit mahirap, kinaya mo, no? Pero andito ka na sitwasyon na you're starting a new beginning in your life. As in, nandun na yung transformation na nangyayari sa'yo. Naglilinis ka na eh. Actually, nandun yung mga paglilinis, diba? Mari nagtatapon ka na ng mga basura sa bahay, mga hindi kailangan, paglilinis ng mga situation, ganyan. You're starting a new beginning. Merong isang sitwasyon sa buhay mo na nagkaroon na ng ending talaga. Nagkakaroon na ng revert sa'yo. Nakikita mo na rin yung, actually, iba sa inyo, ang dami rin ginagawa eh. Ginagawa mo na yung lahat may mga ginagawa ka na, actually. May mga ginagawa ka ng priorities, mayroong mga task, no? May mga situation na inuumpisahan mo na, ganyan. Nagtitake it action ka, then finalo mo talaga yung iyong nararamdaman this time. Nakita mo na rin yung halaga mo, no? Yun nga lang, sad. Kasi syempre, hindi pa rin gusto mo talaga ng 10 of Cups. Pero, ang nakita ko naman sa'yo, you are more
smart this time, no? Sa nakita ko to, mas more kang naging matalino. Ang nakita ko sa'yo, mayroon kang mga tinutulungan, may mga sinusuportahan ka, parang gano'n nakikita ko eh. Baka may mga tinutulungan kang tao. O may humihingi sa'yo ng tulong. May mga painful situation pa rin, hindi ko maaalis sa'yo yun. Nandun pa rin na nagkakaroon ka pa rin ng kahit papaano ng mga frustration, ganyan, may mga self-imprisonment, may mga victim mentality pa rin sa iba sa inyo, no, sa nakita ko. Hindi kasi agad-agad nag-fade yun eh. Natural yun, natural. Arigatou namaste, God bless.